yung mga gumagawa po ng ating batas, Congress or Senate, no mga kapatid, bago po yan maging isang batas, kailangan po yan ma-approve ng President, no, bago po siya maging isang batas po talaga. Sa ating Panginoon, ganun din po, ang ika-7th day or ang Sabat ay kanya po itong tinatakan, pinagpala at pinabanal. Wala pong ibang araw, hindi po ang unang araw, ikalawa, ikatlo, ikaapat, ikalima, ikaanim, kundi ang ikapitong araw ang kanyang tinatakan, pinagpala at pinabanal mga kapatid. Makikita po natin sa 7-day cycle po natin, ang unang araw po ay pumapalo sa araw ng Sunday, ikalawang araw Monday, ikatlo Tuesday, ikaapat Wednesday, ikalima Thursday, ika-anim Friday, at ang ikapitong araw po ay Saturday or tinatawag po natin Sabat. Ang Sabat po ay nanggaling po sa Hebrew word na Shabbat, nang ibig sabihin po ay pamamahinga. Na-translate po ito sa Greek word na Sabaton, nang ibig sabihin ay pamamahinga. Na-translate po ito sa Spanish word na ang ibig sabihin ay Sabado. Ang kahulugan po nun ay pamamahinga. Sa English naman, Saturday. At sa ating lingwaheng Tagalog, araw ng pamamahinga mga kapatid. So, ang ating Diyos, gumawa siya, nilikha niya ang sanlibutan sa loob ng 7 araw at nagpahinga po siya ng ikapitong araw. Napakaganda po ng creation or gawa po ng ating Panginoon. Kung paano po na ang Diyos mismo ang nagpahinga sa ikapitong araw, gayon na rin po tayo mga tao ay dapat magpahinga rin po sa ikapitong araw. Kaya niyo po bang magtrabaho ng walang pahinga mga kapatid? Hindi po, no? Kasi mapapagod po tayo. Kung paano po yung pinakamatibay na machine na nag-overheat or napapagod din po yan, how much more na tayo po. Kaya ang Panginoon nagtalaga ng isang araw na dapat po tayo ay mamahinga. So, pinagtibay ko ang kautosang ito ng ibigay ng Diyos. Ang kautosan na ito sa Mount Sinai, mga kapatid. Sa pamamagitan ng daliri ng Diyos o kapangyarihan ng Diyos, isinulat sa 2 tapyas ng bato ang 10 kautosan. At sa 10 utos na iyon, sa ika-4th commandment, nandoon po ang sabi, Exodus chapter 20, verse 8, ang sabi po doon, remember the Sabbath day to keep it holy. Sa Tagalog, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Kung mababasa po ninyo mga kapatid, doon po sa 10 utos, isa ang araw ng Sabat ang naiiba. Kasi sa bagong sabi doon, remember the Sabbath day to keep it holy. Bakit po sinabing remember? Bakit po? Dahil papasok nga po o ang tao ay magiging makakalimutin o si Satanas ay gagawa ng paraan upang ipalimot ito sa sangkatauhan. Kaya ang sabi ng Panginoon, alalahanin o remember the Sabbath day to keep it holy. Bakit po kaya mga kapatid, no? Okay, pagpatuloy po natin. Verse 9, 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ipinapas ang lahat ng ating gawain sa loob ng 6 na araw. Ngunit, verse 10, ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw ni ang iyong anak na lalaki, kahit hindi po sila taga-Israel, ngunit kung nandoon po sila sa bayan ng Israel, kailangan din po nilang magpahinga. No? Ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Sapagkat, verse 11, sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at ang lupa, ang dagat at lahat ng nangaroon at nagpahinga sa ikapitong araw, na anupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakbanal or pinakabanal mga kapatid. Kung paano po pala na ang Diyos gumawa sa loob ng 6 na araw, create niya ang lahat na nandito sa mundong ibabaw at sa ikapitong araw ay nagpahinga. Ganon din po pala tayo. Sa 6 na araw, gagawin natin ang lahat ng ating gawain at magpapahinga po tayo sa ikapitong araw. Masama po ba ang kagustuhan ng Diyos na tayo po ay magpahinga, mga kapatid? Sa ikabubuti po ng bawat isa sa atin yon na tayo po ay magpahinga. Ngayon po, dahil ang gusto ng Diyos na tayo po ay magpahinga sa araw ng Sabat, wala na po ba tayong gagawin sa araw na iyon or sa araw ng Sabado or ika-7th day?
Basahin po natin ang Leviticus chapter 23, ang verse po ay 3. Ang sabi po diyan mga kapatid, 6 na araw na gagawa, datapwat sa ikapitong araw ay Sabat na takdang kapahingahan. Siyang banal na pagpupulong, or sa English po, Holy Convocation. Sa ibang translation ay translate po yan, araw ng pagsimba. Wala pong sinabi throughout the Bible, kundi ang araw po ng Sabat, ang sinabi ng Diyos na magtitipon ng kanyang bayan sa pagsimba mga kapatid. Ulitin